Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan. Let's go! Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita, China tila nagbabala na sa Pilipinas. Malaking puwersa ng China ship ipinadala sa may Scarborough Shoal. Ito'y ayon sa US maritime expert. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sa isang pahayag, iniulat ng isang US maritime expert ang di umano'y pagpapadala ng China ng malaking puwersa ng mga barko nito sa bahagi ng Scarborough Shoal. Babala ng expert, maaring bahagi daw ito ng plano ng China para harangin di umano ang ikinakasang Philippine Civilian Mission sa West Philippine Sea. Kaugnay naman ito, marami sa ating mga kababayan ang hindi napigilang mag-react sa nangyayaring tensyon ngayon sa pagitan ng Pilipinas at China sa usapin ng Ayungin Shoal at West Philippine Sea. At nag-ugat ito matapos kasing mabuking di umano ang new model o agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng China. At ito daw ay totoo dahil ang China may audio recording di umano o dokumento na ebidensya na magpapatunay na mayroon talagang naganap na agreement sa pagitan ng Administrasyong Marcos at ng China. Ngunit ayon sa AFP Chief of Staff General na si Romeo Bronner Jr., deepfake lamang ang audio recording ng China sa West Philippine Sea na tila taliwas naman sa naging pahayag ng Secretary of National Defense na si Gibo Teodoro, na ayon dito sa isang pahayag, ang lumabas na audio recording ng China ay isa di umanong wiretapping, na ibig sabihin totoo talaga ang audio recording ng China at hindi deepfake na nauna nang sinabi ni General Romeo Bronner Jr. na tila magpapalala sa patuloy na tumitinding tensyon sa Ayungin Shoal at West Philippine Sea. At heto, tila nagbabala na ang China sa Pilipinas. Ayon pa sa balita ng The Manila Times, Manila, Philippines, China's Ministry of Foreign Affairs warned the Philippine government against expelling its diplomats in Manila, saying that any hasty action could potentially harm the Philippines amid tensions over territorial disputes in the West Philippine Sea. Unquote. Binalaan na ng Ministry ng China ang gobyerno ng Pilipinas laban sa pagpapatalsik sa mga diplomat nito sa Maynila. Kaya sinabi nito na anumang madali ang aksyon ay maaring potensyal na makapinsala sa Pilipinas sa gitna ng mga tensyon sa mga alitan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ito ay pag-uutos di umano ni Defense Secretary Gilbert Teodoro sa National Security Advisor na si Eduardo Anyo ng Department of Foreign Affairs na paalisin ng Chinese diplomat na iligal na nagtala ng tawag sa telepono sa hepe ng Western Command ng Armed Forces of the Philippines. At ang aksyon na ito, kung mapapatunayan, ay maaring magkaroon ng matinding diplomatiko at legal na implikasyon. Paman, binigyang diin ng Ministry ng China na dapat iwasan ng Pilipinas ang paggawa ng reckless move na maaring mag-backfire lamang sa Pilipinas. Unquote. At dahil nga sa balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang nag-react at hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, pag sinabing may wiretapping, ibig sabihin na totoong agreement. Ano ba talaga? Bakit iba-iba ang sinasabi nyo? Kailan kayo magkakasundo? Mahirap talaga pag walang maayos na pag-iisip ang namumuno. Ano ba yan? Para naman tayong mapapahamak dyan sa desisyon ng
administrasyon ngayon. Baka dalhin tayo sa digmaan yan. Kawawa naman ng mga kabataan. Ang tanong kasi, kung totoong may agreement dahil sinabi naman ni Gibo na wiretapping, so may nangyaring new agreement talaga. Bakit naman sinusuway ng Marcos administration ng kanilang napag-usapan? Baka manganib tayo dyan. Hindi tayo handa sa digmaan. Gibo, wag nyo nang dagdagan pang tensyon sa West Philippine Sea. Hindi naman tayo duwag, pero mas matapang ang taong marunong magpakumbaba para maiwasan ang pagdanak ng dugo. End quote. No? Anyway, ang pag-uusapan po natin, alam ko po napabalita ito. Pero ako, nung nabasa ko, dead mo lang ako. Para kasing iniisip ko, well, kabahagi talaga yan ng militarization ng ating bansa mula nung pumayag tayo na pumasok mga Amerikano sa pamamagitan ng EDCA. Ang sinasabi ko po ay yung pag-install nila ng mid-range capability nuclear missile launchers. Alam nyo ba ho, na bagmat nakita natin ng larawan nito, ito po yung larawan, napadyari po yan. No? Abay, tumantuwa ang mga Pilipino na parang, wow, nag-increase ang ating capability to defend ourselves against China. No? Pero alam nyo ba ho, yung ganitong mga armas, yan po yung pag-aari ng Estados Unidos. Hindi po tayong gagamit niyan. Tanging Estados Unidos lang po ang gagamit niyan. So, nung nakita ko, dead ma lang ako. Parang, siyempre, merong missiles, merong missile launcher. Pero alam nyo bala na itong mid-range missiles ay kamuntik nang maging mitya ng Third World War sa panig ng Amerika at Cuba nung invasion of the pigs. Ito pala ang naging dahilan kung bakit kamuntik nang pindutin ni JFK ang nuclear button. Bakit? Kasi nag-install po ng mid-range missile launcher ang Russia doon nga po sa Cuba. Bakit po yan naging mitya ng nuclear war? Kasi itong mid-range missiles po ay po pwedeng bumiyahe ng 500 hanggang 1,800 kilometers. So from Cuba, abot talaga sa Amerika. At kapag yan ay nagkaroon ng missile launcher na abot sa Amerika, talaga magkakaroon ng nuclear war. Kamuntik na po ang nuclear war nung invasion of the pigs. Kaya nga po, matapos mangyari yan sa dekada 60, nagkaroon po ng kasunduan ang Amerika at ang Russia na pinagbabawal nila sa isa't isa yung mid-range nuclear missiles. So talaga nagkaroon sila kasunduan para nga magkaroon ng stability at hindi na tayo magirian na baka magkamali magkaroon pa ng Third World War, ipagbawal na natin itong mga mid-range missiles na ito. Abay, ang nangyari, ang Amerika umalis nung dekada 90 dito sa kasunduan ito. Ang kasunduan po na nagbabawal ng mid-range missiles ay pinasok na Russia at ang Amerika noong dekada 80. Noong dekada 90, umalis ang US. Kaya ngayon, ang Russia, well, hindi na rin niya kinoconsider na masama yan. Pero habang wala pong reaksyon sa Pilipinas ang pag-install nitong mid-range missile launchers na ito, alam nyo ba, ang Russia nagsalita. At ang nagsalita ay hindi ambassador ng Russia to the Philippines. Nagsalita, ambassador of Russia to the United States. Mantakin nyo yan. Hindi man lang natin nabalaan na mga Ruso pala siniseryoso itong pag-install ng mid-range missile launchers. No? Ano ang sabi ng ambassador ng Amerika? Ito po, babasahin ko. Ang nagsabi nito ay ang Russian ambassador to the United States. Mantakin nyo, sa Pilipinas linagay, pero ang ambassador to Russia ang nag-respond. Ang sabi niya, the deployment of American intermediate range missiles in the Philippines is another blow to global stability. Russian ambassador to Washington, Anatoly Antonov, has said, U.S. deployment of intermediate range missiles in the Philippines is another step by Washington towards escalating military confrontation in the East Pacific. Russian ambassador to Washington, Anatoly Antonov, said. Bakit? Well, unang-una po, itong intermediate missiles neto ay mobile. Nakita nyo naman yung larawan. So pwedeng isakayan sa barko. At kapag sinakayan sa barko, napakadali na matarget ang Russia sa karagatan. No? Kung pupunta lang yan sa, alam nyo naman, ang lapit naman ng Vladivostok sa atin, nasa norte lang natin yan. So doon sa may mga Sea of Japan, pwedeng isakayan at aabot na sa Russia dahil nga 500 to 1,800 kilometers. Pero dito sa Pilipinas, habang narito yan at ang balita ko nasa lawag, kayang-kaya ng targetin ang Xiamen at saka ang Guangdong. Inandun po ang isang napakalaking military base din ng China. So ibig sabihin, abay po pwede nang mamisel galing sa ating teritoryo ang mga importanteng military installations ng China. At anong mangyayari kapag nagkaroon ng putukan? Natural, as a way of defending themselves, tatargetin naman ng mga Chino kung nasaan yung mga missile launchers na yan. At kung yan po ay mananatili sa lawag,
well, siguradong tatargetin ng mga Chino yung Lawag. Alam niyo po, marami kong kaibigan sa Lawag, pero wag sana mangyari. Pero yung paboritong anak kasi ng Lawag ang nagpapayag na gamitin nila yung mga base militar dyan sa norte. So kapag tinarget kayo dahil nandiyan yung mga missile launchers ng Amerika, sinong sisisihin nyo? Yung paboritong anak nyo na Marcos. Dahil siya ang naglagay sa Abiria sa inyong lugar dyan sa Lawag. Ganyang kaseryoso po yan. Mantakin nyo, nagkaroon pa ng tratado, formal na tratado na nung dekada 80 na pinagbabawal nila sa isa't isa ang Amerika at ang Russia ng intermediate missiles. Bakit? Kasi nga, dyan talaga mag-e-escalate yung tensyon. Kasi kapag gumamit ka ng intermediate range missiles, kaya mo nang targetin yung isa't isa, ang Russia at ang Amerika. Isasakay mo lang sa barko, matatarget mo na, no? At yan nga po, no? Nakita nyo naman kung gano'ng kaseryoso yan. Of course, nagsalita rin ng China. Sorry, sabi ng China, pinalalala yung, dali lang po, militarized at escalated tension na nga sa panig ng China at ng Amerika, no? And unfortunately, mukhang dito talaga sa Pilipinas ang magiging battleground ng mga Chino at mga Amerikano. Ay nako mga kaibigan, mga kababayan, kaya sa muli, kapag may nakita tayong mga ganyang larawan, mag-isip tayo kung anong significance niyan. Dahil yan, parang nakita ko yan sa Inquirer ata o kaya sa Star. Wala naman akong inisip. Hindi ko maakalain na naku, nagkaroon na ng tratado na pinagbabawal yan at naging mitya na yan nung minsan ng kamuntik ng nuclear war doon nga sa panig ng Cuba, ng Russia dahil nga naglagay sila ng intermediate range missiles dyan sa Cuba at ng Amerika. So sa tingin nyo ba, hindi mauulit muli ang kasaysayan? Sa tingin ko po, dahil sa ginawa ng inyong paboritong anak ng Ilocos na pinayagan ng mga Amerikano gamitin ang ating base militar at ngayon naglagay na sila ng, nung minsan ay pinagbawal na intermediate range missile, naku po, talagang mauulit mo muli yan. At sa Third World War, tama po ang Fox News. Pupwedeng ang mitya ng Third World War ay dito sa Pilipinas dahil pinayagan ng ating mahal na presidente na maglagay ng intermediate range missiles ang mga Amerikano dyan sa Lawag. Mga Pilipinas, handa na ba kayong mamatay para sa Amerika? Ako po hindi. Mamamatay lang ako para sa Pilipinas. Wala pong pakialam sa mga Amerikano. Nung minsan, sinakop nila tayo, pinagpapatay nila tayo na walang awa. Yan pong pinakamadugong gera sa kasaysayan ng mundo, ang Philippine-American War, na talagang mga Amerikano yung nag-utos. Lahat ng may buhay patayin, pati mga hayop. Kaya wala po ako talagang intensyon na mamatay para sa mga Amerikano. Gumising na po tayo ha. Ang isang presidente na nasa tamang pag-iisip, hindi po niya gagawin, hindi niya papayagan yung installation ng isang weapon na kamuntik nang maging siya ng Third World War noong dekada 60 sa panig ng Russia at ng Amerika. Bakit niya pinayagan ngayon? Talaga bang wala na siya sa sapat na pag-iisip na hindi niya naisip na hindi dapat mamatay sa isang nuclear war mga Pilipino dahil wala naman tayong kinalaban sa gera sa panig ng Amerika at ng China at ng Russia. Pero yan po ang epekto kapag may duda tayo sa estado ng pag-iisip. Nuclear war po ang pinag-uusapan. Ito po ay nakabase na sa kasaysayan na itong intermediate range missiles, kamuntik nang mag-emit siya ng Third World War at ngayon po naririto na sa Pilipinas. Kalampagin na po natin ang ating presidente. Kung ikay wala talaga sa tamang pag-iisip, panahon na pong magbitiw. Dahil sa tingin naman namin, yung sasaksid sa inyo, si VP Sara, ay nasa tamang pag-iisip. Ano po ang say ninyo, mga viewers? Tignan po natin ang inyong mga reactions. Ay, naku, nakakatakot po yung pinag-usapan natin. No? Naririto na ang mitya ng Third World War. Dahil hindi suki, focus of this admin is misplaced. Sorry, report ng SMNI. Tayo lang po pala ang pumayag na mag-deploy ang US ng ganyang launcher. Alam na next, huwag na tayo in denial. Look like wala na tayong magagawa. Pwede pa po. Pwede natin kalampagin. Pwede nating sabihin, magbitiw ka na dahil wala ka sa tamang pag-iisip. At ngayong taon po, pwede nating sabihin, tinatapos na natin ang EDCA. Kasi pag hindi natin tinapos itong taong na ito, forever na po siyang epektibo. At bago natin sila mapaalis, kinakailangan magbigay ng 1-year notice. Baka after 1 year, wala na po, evaporated na ang teritoryo natin dahil sa nuclear war, alam naman natin, no? Evaporation po yan, walang mananalo. Maraming salamat, Darlene D. Si Jasmine, wow, iba ngayon ang ating, ang ating mga text messages, magandang font natin. Ha? This sends a clear message to China, it's scary, tensions are rising, and it feels like a conflict is looming, reminiscent of Ukraine. The USA should stop meddling. Kaya nga po, ang atin, huy, Mr. President,
Ano ba, kung talaga ikay nagpupulburon, para mo ng awa, umalis ka na muna sa pwesto mo dahil wag mo naman kaming payagang mamatay sa isang nuclear war na wala naman kaming kinalaman. Please lang po. Sige na po, kung talagang gumagamit kayo ng pinagbabawal na gamot, hindi na po namin mamasabain yan, wag lang kayong manatili bilang presidente. Tapos, ang susunod na komento natin, si Julieta Fe Estacio, ano ang plano ng gobyerno sa mga sibilyan? Paano pagkain? Nasaan ang hospital? Magiging normal pa ba ang buhay ng mga Pilipino? Pag nuclear war po, wala. Lahat po yan evaporated. Dahil ang lakas po ng nuclear war is at least 1,000 times stronger than yung nuclear weapons na ginamit nila sa Hiroshima at saka sa Nagasaki. Wala na pong survivor dyan. Kalimutan na natin ang mga posibilidad na tayo magsusurvive ng nuclear war. Lahat po tayo mauubos. Liz Vergara, anong magagawa natin, attorney, para mapigilan ng giyera kung ayaw na rin mag-resign si PBBM? Ay nako, may kapangyarihan po tayo na pilitin siyang mag-resign. At alam naman natin sa kasaysayan natin, dalawa ng presidente ang napilit nating mag-resign. Yung ama ni Ferdinand Jr. na si Ferdinand Sr. at si dating presidente Erap Estrada. Kaya po natin gawin muli yan dahil nakasalalay na ngayon. Ang ngayon ang pinag-uusapan, buhay na po natin dahil nga linagay niya tayo sa alanganin ng pinapayan niyang mag-establish ng EDCA sites dyan po sa norte. Kit Chiang, every time the US intervene in any country, that country always ends up in trouble. Shame on you, America. Talaga nga po, shame on PBBM dahil pinayagan niya na magkaroon ng mas marami pang presyensya sa ating mga basang militar ang Amerika. Marlon Jungay Recto, good PM po. God bless you always, watching here in Hilongos, Leyte. Naku, Recto pa naman ang apelido niya. Alam niyo po si Clary M. Recto. Isa rin po yan na alam niya na ibang interest natin sa mga Amerikano, talagang nanindigan siya laban po sa imperialismo ng mga Amerikano. Mabuhay po si Claro M. Recto. Mac Isug, nako, Suke, good evening, Spoksari. Wala po kayo sa Hong Kong with Attorney Vic. Ay nako, ako po pagod na pagod na magbiyahe. So sa susunod po, pupunta tayo doon. Huwag kayo mag-alala. Pero nagpapahinga muna po ako dahil yung mga buwan ng Marso, talagang kada linggo po, hindi ko na alam po nasaan ako. So ngayon po, hinihiga na sa dami ng biyahe. Kasi alam niyo po yung biyahe, mahirap dahil yung tulog mo irregular. Kaya dito na muna po ako sa Pilipinas. Sa Suke, good evening, Spock. Sana tuloy-tuloy ang mga komentaryo nyo sa mga issue ng bansa. God bless, more power. Yun nga po nagtataka ako, wala sa mainstream media, pati mga vloggers, ang nagkomento dito sa intermediate range missiles. Nakakatakot po yan kasi ako mismo, hindi ko alam kung anong significance niyan until nag-surf lang ako sa web. Sabi ko, parang nakaka-intriga to. Ano ba ito intermediate range missile? Ayun, nakita ko. Yan ang naging myth siya, nakamuntik na mag-nuclear war. Yung sa invasion of the pigs. Okay, Morbid Angel, maganda yan. Bilhin ng Russia ang problem sa WPS. Total, nakapag-proxy na rin lang man niya siya sa pasensya na ha. Nayabangan lang talaga ako sa gobyerno ngayon. Okay. Hindi lang po tayo nayayabangan. Naaabala po tayo dahil baka lahat tayo mamatay sa gera na wala naman tayong kinalaman. Hello! Epekto ng pulburon. June Anderson, Junior is playing with fire, endangering the lives of every Filipino. Yun nga po hindi nakatanggap-tanggap. Nandyan po yung pagsupil sa karapatang pantao, pagsupil sa karapatan ng malayang pagtitipon, pero ibang klase po kapag talagang ilalagay niya sa abirya ang buhay ng mga Pilipino dahil sa isang nuclear war. Arcilia Zenia, Attorney Harry Roque, sana po support natin ang CCTV na pinalabas ni Sir Jonathan Morales. Ano po mangyari sa ating gobyerno? Dapat pa drug test ang bangag na Pangulo. Malinaw po dun ha. Kung gaya na sinabi ni Junior na jukebox king daw si Morales, bakit ang iyong esposo ay mukhang nagpadala ng tao para bilhin siya? Para siya ay i-bribe na wag nang magtestigo sa Senado? Akala ko ba jukebox queen? O jukebox king pala, hindi queen. So parang merong katotohanan ng mga sinasabi ni Morales dahil hindi naman kayo matatakot sa sasabihin ni Morales kung wala talagang saysay ang kanyang mga pinagsasabi. So tama ka, Arcila Jones. Mark Azur, kung ganun pala nangyari sa Pilipinas, attorney, ano ang ginagawa ng AFP? Busog pa sila kaya tulog? Ang tingin ko naman po, nagmamasid na ang mga hukbong sandatahan. Dahil alam nila na mula noong 1987, may bago na silang papel maging protektor ng taong bayan. Alam niyo po, ang mga AFP, naintindihan nila yung intermediate range missile na yan. Hindi sila natutuwa na biglang naglagay niya dahil alam nila nung minsan nagimit siya na yan ng nuclear war. So bakit naman sila papayag na una silang mamamatay kaysa yung mga Amerikanong sundalo? Di ba po? Mondragon, attorney, pumaporma na ang US in preparation sa invasion ng China sa Taiwan sa 2025. Ang tingin ko po, hindi naman lulusob ang China. Pero kung lumusob sila, wala tayong pakialam. Gaya ng ginawa natin na dyan sa Marawi, na linusob natin yung mga terorista doon. No? Kasi nga po, kabahagi naman yan ng Pilipinas na ganun din naman ang Taiwan ay kabahagi ng China. Michael, attorney,
Pasok daw po sa anti-wiretapping ang CCTV na pinalabas ni JM, gawa ng audio, thoughts po. Well, tingin ko po, CCTV po yan. Lahat talaga po nakaka-capture dyan ng CCTV. At sa tingin ko po, hindi magdemanda kayo ng wiretapping kasi aaminin nyo muna yung mga napanood natin doon na talagang nagkaroon ng attempt na bilhin si Morales na wag nang sumipot sa Senado. Kaya lahat po tayo magdasal na sana sumipot uli si Morales sa 13 ng Mayo. Ay, bukas na pala yun, no? Bukas pala yun. Archival Bianca, kung nabubuhay kaya si late Senator Miriam Defensor Santiago, medyo kaya siya sa pulveronic ni BBM, naku, manginginig po yan sa galit. Sigurado po ako yan. Dahil kakilala ko pong personal si Miriam Defensor Santiago, yan po ay malapit na kaibigan ng pamilya. At gaya ko po, ako po, yung siya yung naging senador at tumigil na magturo ng international law sa UP, ako po nag-take over sa teaching law niya. International law at constitutional law. Ada Sims, kung magka-Third World War, kasali ba ang South Korea? Well, tingin ko po magkakampihan na yan. Siyempre, lulusob na rin ang North Korea sa South Korea. Talaga pong puputok na yan. At nuclear power din po ang North Korea. Bing Manaay, good evening po. New subscriber watching from Taiwan. Happy Mother's Day, everyone. Oo nga pala po, Happy Mother's Day, everyone. Pasensya na kayo, medyo nakakatakot ang ating balita. Pero bilang mga nanay, alam ko po, kayo talaga mangunguna sa pagsigaw at makikibaka na hindi dapat mamatay ang mga Pilipino sa gera na wala tayong kinalaman. Di ba po, mga mamis? Morbid Angel, gusto talaga nila package war. China, Russia, Iran, North Korea. Matagal na yan plano. Di pwede lumampas ang 27 kung mahirapan na sila kalabanin ng China. Sinabi yun ng US General. Naku, wag naman po. Para nyo ng awa, magpulburon na lang kayo magpulburon, pero wag sana kayong nasa pwesto. Dahil pag kayo nagpupulburon, baka kami makalagkad dyan sa gerang yan. Di ba po? Alam mo niyo yung decision niya kung siya magpupulburon, sa akin personal niya yun. Alam natin, bawal yan sa batas, pero bahala siya sa buhay niya. Pero sayangin niya yung buhay niya, wag naman niyang idamay yung buhay ng mga napakadaming Pilipino. Raymond Benito Belen, parang Bay of Pigs version 2, Cuban Missile Crisis. For all we know, folks, meron ng satellite ng China na nakatutok sa atin. Meron na nga po. Kasi sigurado ko, alam nila kung saan nakalagay ang intermediate missile launchers na yan. At yan ang unang-unang nilang tatangkitin, 100%. Okay? Coach Kane 23, bagsak ang ekonomiya pag walang China, pero magpapatuloy ang ekonomiya kahit wala ng Amerika. Well, totoo po yan dahil talagang nakasalalay ang ating buhay ekonomiko sa China at hindi naman po sa Amerika. Ganon din po Amerika, nakasalalay yan sa ekonomiya ng China. Morbid Angel, gaano po kahanda ang Pilipinas sa nuclear, chemical, and biological warfare? Yung pandemic nga, nahirapan na, umaasa lang tayo sa mga vaccine galing sa ibang bansa, para naman pagkain. Pag nag-nuclear war po, lahat tayo ubos. Huwag na po tayo maghanda. Bus po tayo. At kung tayo magsusurvive, mahirapan po tayo mabuhay. Kasi nga po, ang nuclear war, hindi lang po siya indiscriminate na pati civilian matatarget, sisirain din po niya ang kalikasan. Baka hindi na mabuhay ng kalikasan tayong mga hindi mamamatay as a result of nuclear war. Okay, Evelyn Carico Yap, bakit po may guest si James Kumar sa gobyerno ng Indian National? Bakit may pwes si James Kumar sa gobyerno ng Indian National? Ewan ko po. Dahil nga po ang ating presidente hindi ko na maintindihan. Pasensya na kayo, pag ulit-ulit po ako, pasensya na kayo, nabudol tayo. Kaya hindi lang tayo bumoto sa kanya, kinampanya pa natin siya. Tao lang po. Alma Silveo, bakit masyadong tahimik si VP sa mga issue laban kay BBM? Pinangangalagahan po niya yung trabaho niya sa mga learners. Pero dadating naman po ang takdang panahon. At alam niyo naman sa issue ng peace and order at katarungan, talagang nagsalita naman siya, miski alam niya salungan dito sa posisyon ng presidente. Pero itong foreign policy po, talagang presidenteng arkitekto. Kaya minabuti po ni VP na tumahimik dahil mas mabuti po siyang meron siyang mabuting nagagawa sa ating mga learners, kaya naman po number 1 sa performance ang ating DepEd. Raymond Benito Belen, parang Bay of Pigs version 2. Tama po, nabasa ko na po yan. Talaga pong Bay of Pigs na naman tayo. Part 2. Rodel's TV, kapag magtagumpay ang pagkakakulong nila kay Tatay Digong, Bato at Albayade, ano kaya ang mangyari? Mag-break kaya ang taumbayan laban sa ICC? Pag tinangkapo nilang hulihin si PRRD, ang prediction ko po, mag-aalma ang buong sambayan ng Pilipino. At baka yan na po ang maging katapusan ng Marcos regime. Si Letty Spox, yun bang sa Chernobyl nuclear task, wala nang mapakinabangan na lugar? Totoo po, long-term damage po ang dinudulot ng nuclear weapons, no, at nuclear energy. Okay, ang dami niyong mga komento. Ibig sabihin talagang pati kayo na nagkaroon ng interest dito sa intermediate missiles na ito. No, na sa akin, walang ibig sabihin hanggang ako'y nag-research. So ulitin ko po, yung intermediate missile launchers
na minsan nagimik siya ng kamuntik ng nuclear war noong invasion of the pigs, naririto na po sa Pilipinas. At natural, ito rin po ay pwede mag-imbit siya ng Third World War. Ang panawagan namin, kung meron ka pang pagmamahal sa bayan, PBBM, hindi po namin alam kung ikaw ay nagpupulburon o hindi. Pero kung ikaw talaga ay wala sa tamang pag-iisip, para mo nang awa po. Mamamatay din ang iyong mga anak kung gagawa ka ng desisyon na wala ka sa tamang pag-iisip. Bigay nyo na po kay PP Sara. Kung hindi nyo na talaga maaalis iyang habit na yan, bagaman di ko naman sinasabi talaga ha, pero Parang yung ibig sabihin niya mga kaibigan, pinagre-resign niya si Pangulong Bongbong Marcos mga kaibigan. Ano? lakas na po na ugong para hindi maging totoo. Okay, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Hanggang sa muli nating pagkikita, ito pong Spok sa Bayan, nagsasabing, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.